Hi everyone! So ang lesson natin ngayon ay factoring perfect square trinomial. So kabaligtaran ito ng square of binomial. So kapag nasa ganitong form, ang ating trinomial, x squared plus 2xy plus y squared, ang factor niya ay square of binomial. So x plus y squared kapag positive lahat. Okay? Kapag naman yung middle term natin ay negative, so we have x squared minus 2xy plus y squared equal siya sa quantity x minus y squared. So tandaan natin yung formula, yung x squared positive, tapos yung y squared positive din. Tapos yung gitna, yun lang yung nababago ang sign, positive or negative. So ang sagot niya ay square of binomial. Okay, so try natin itong apat na example. So gamitin natin itong formula natin. So paano natin i-factor ang mga examples natin. So i-check lang natin kung perfect square trinomial ba yan. So ang gagawin natin, so we have a squared plus 12a plus 36. So i-factor natin yan. Kukunin lang natin ang square root ng first term tsaka ng last term. Okay? So kunin natin ang square root nito. So square root ng a squared, so ang square root niyan ay a. Tapos ano bang square root ng 36? Ang square root ng 36, that is 6. So kailangan yung middle term natin, positive 12a, kailangan ay twice siya ng square root nitong first tsaka square root nitong last term natin. Twice dapat i-multiply sa 2. So pag multiply natin itong a times 6, that is equal to 6a. Di ba yung 6a, i-multiply natin sa 2. So pag multiply natin yan sa 2, a times 2 times 6, eksakto siyang 12a. Kapag umeksakto siya sa gitna, na twice the product of the square root of the first and last, so equal na ito sa, kunin lang natin ito, a, ang sign ay dito manggagaling. So positive, and then square root ng 36 ay 6, so we have a plus 6 square. So ito na yung factor ng a squared plus 12a plus 36. Okay? So another example, we have m squared minus 24m plus 144. So itong 144, pwede itong, ito hindi na natin in-express, so gawin nga natin ngayon, i-express natin itong 144, ano bang square root ng 144? Pwede yung isulat as 12 square. Okay? So same lang yan dito sa kanina na in-square root natin. Square root ng 36 ay 6. So ito, pag in-square root natin yung 144, equal siya sa 12 square. So tapos, kung mapapansin nyo, itong 24, di ba kapag kinuha natin ang square root nitong m squared, so kunin natin ang square root ng m squared ay m. Square root ng 12 squared, that is 12. Tapos i-multiply natin sa 2. Okay? Pag multiply natin sa 2, m times 2 times 12, equal na siya dito sa 24 minus 24m. Okay? So therefore, ang factor na nito ay square of binomial. Kopyahin lang natin itong m. Itong 12, kopyahin lang din natin. So, ayan. Tapos, yung sign natin ay yung sign ng middle term, negative 24m. So, we have m minus 12 square. So, ito na yung ating answer, quantity m minus 12 squared. Okay, so ganun lang kasimple. Express nyo lang as square itong first tsaka yung last term, tapos kunin natin yung square root niyan. So, ito, kinopya lang natin ito. Okay, so sinulat ko lang yung 144 ng 12 square. Okay, so another example, we have 9b squared minus 60b plus 100. So, itong 9b squared, i-express muna natin siya as square dapat itong 9. Perfect square ba yung 9? So, perfect square yung 9. 9b squared, pwede yung isulat as 3b, yan, quantity square. Okay, so pag dinistribute natin yung square, 3 squared, that is 9. And then we have b square. Sakto na. And then itong 100, pwede natin isulat itong 100 as 10 times 10 or 10 square. Okay? So tapos itong gitna natin, minus 60 AB. So lagyan natin ng plus dito.
So, kunin lang natin yung square root nitong first tsaka last. Pag kinuha yung square root, ibig sabihin, tanggalin lang natin itong square. Tanggalin lang natin yung square. So, magiging na itong 3b. Itong kabila ay 10. Tanggalin lang yung square. Tapos, i-multiply natin sa 2. Ayan, i-multiply natin yan tatlo. I-check natin kung mag-i-exacto dito sa gitna. So, we have 3b times 2 times 10. So, multiply lang na yung mga numbers. 3 times 2 is 6 times 10 is 60. Ayun, may b pa. Kaya 6 minus 60b. Nag-exacto dito. Pag nag-exacto yan dun sa gitna, ibig sabihin, perfect square trinomial siya. Tapos, ang factor niya ay square of binomial. Kopyahin lang itong first term natin, 3b. Kopyahin itong last term natin, we have 10. Ang sign nito ay manggagaling dito, so negative. And then, lagyan natin ng square. So, ito na yung factor niya. Okay, so last example, we have 4y squared plus 36y plus 81. So, yung 4y squared, pwede yung isulat as quantity, square root ng 4, that is 2. So, 2y squared. Kopyahin lang natin yung plus 36y plus ang 81, pwedeng isulat ito as 9 times 9 or 9 square. Okay? So, ngayon, ang factor natin, tanggalin lang natin yung square root. Yung square, pag in-square root both sides, matitira 2y. Itong 9 square, kunin natin yung 9. I-multiply natin sa 2. Ayan, so multiply natin ito. 2y times 2 times 9. So, we have 2 times 2 is 4. Times 9 is 36. Times y, 36y. Ayun, eksakto. Basta nag-eksakto yung gitna sa twice the product of the square root of the first and last term, ibig sabihin, perfect square trinomial siya at ang factor niya ay square of binomial. So, yung 2y, kopyahin lang natin. Ito yan. Yung 9, kopyahin lang natin. Ang sign ay ang sign ng middle term, so positive. So, ang factor niya ay 2y plus 9 square. Okay, so that's it. So, sagutan nyo naman itong number 5. I-comment nyo ang inyong sagot. Bye-bye.